Installation po tayo nga sa Carmona, Cavite, located sa Philippine Economic Zone Authority. Brand new unit with pre-installation. Challenge ang daan at akyatan ng bubong. Tinalang slim ang katawan natin at madali lang sa atin ang mga akyatan na ganito. Nagwe-wave naman yung init na makikita sa camera paglabas namin, pandesal na kami. Dagdag nyo pa yung mga butas na yer na kinakalawag na pag lumusot ka, diretso ka sa baba. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hey! Sinalikot sinundot ang kanyang eng. 3, 2, 1, go! Panibagong laban na naman ang aming tatahakin ngayon. Hello guys, sa mapagpalang araw po sa lahat. Nagpe-prepared po kami for supply installation today sa Carmona, Pesa, Rosario, Cavite. Sa yung yung babaklas. Alam ang mali ng compressor nandiyan, pero dito yan. Bukas yung taas. Ang gagawin natin yan dito is dismantling and installation. So gagamitin pa rin yung dating pipe kasi yun ang gusto ng customer. So sila rin naman talaga yung masusunod kahit gusto natin papalitan ng piping. So nagkaroon lang kami ng agreement na just in case na pagka magkaroon ng leak, that's the point na papalitan na yung piping. So may reference kami and agreement on that. Piping open. Yan o. Ang laki na room, no? Gusto ng iba namin. Hihirapan ng unit, ang laki. Dalawa to. Kahit hihirapan. So, nangyari ito, ano yan? Copper pipe niya. Sige. Simula muna para matrace natin. Hindi nyo alam sir kung saan dyan? Ito alam kung alin dyan eh. Kaya nga tinanong ko si yung purchasing, sabi niya, alam naman daw nung pupunta dito. Wala pa rin nakasorby sa amin eh. Sige, hanapin na lang namin sir. Patay breaker na lang muna tayo ha. Asa ka na yung radyo? Pakakitin mo rin siya no. Tapos hagdanan para mabaklas na natin. Tapos aking radyo para mag-radyo tayo. Buti kaya ng aircon no kasi ang laki eh. Dapat pang 3 tonner to eh. Dalawang 3TR. Ang laki. Kawawa ang aircon. Hindi kaya pa namin yun. Hirapan, laki yun. Dapat to 3TR. Tapos ang 3TR dito. Yung floor mounted na gano'n. Yung magandang design dito. So pagkatapos natin ma-explain sa kliyente natin yung significant aspect na medyo undersized yung kanilang mga unit. So magkakaroon naman ng recommendation with the office. So ang objective lang natin yan is ma-install natin yung aircon na mag-dismantling and installation. So nagpatuloy na rin kami sa pag-trace out ng outdoor kasi yung kanilang engineering case hindi pa alam yung outdoor ng unit. Kailangan pa namin i-trace ngayon. So magbabaklas po tayo ngayon at papalitan ng bagong unit yung nandito. Nandun sa kanila sa loob tayo screwdriver adjustable, pakidala rito kaagad. Salo muna natin kay Mong. Saluhin muna tong outdoor. Hinanda na natin yung mga tapang tracer natin para matrace natin yung communication wire at saka supply. Boss, nakadikit na po yung dalawa. Okay, kopya. Pagkatapos natin matanggal yung indoor and outdoor, so inakit na namin yung brand new unit. So yun nga lang talaga, ang gusto ng customer is yung piping is gamitin na lang. So nagkaroon lang kami ng waiver na just in case na magkaroon ng leak is that's the point na papatan talaga yung piping. So ang ginawa ko, gagawin lang natin, i-flashing lang natin na maganda.
So kaganda din sa mga ganitong mga installation, pag may mga lumang pipe na papagamit ng kliyente, so magkaroon kayo dapat ng waiver. So just in case na magka-problema, papalitan natin. So additional yon, hindi natin magiging additional yon. So meron talaga mga kliyente talaga sa mga katipid din kasi sabi nila sa 3 years lang yung unit. So okay kako, sige, ano natin, basta may waiver lang tayo na in case na mayroon na magkaroon ng leakage dun sa old piping. So that's the point na papalitan na natin yung old piping nila. So guys, nagsimula na tayo mag-flare ng copper tubing natin para may connect yung indoor and outdoor. Hawakan mo muna ito. So pagkatapos natin may kabit yung outdoor unit, yung indoor unit naman ang kailangan natin may kabit. So medyo mahirap lang yung pagdadaanan natin ngayon dahil nasa ibabaw nung kanilang office, and then parang pinakasiling na rin to, sobrang init talaga. So dapat talaga dito, ako ginawa ko talaga, hindi ko na naipakita sa video ko, itong damit ko binasa ko na talaga. Binasa ko na malamig na tubig, may dala akong tumbler, so binabasa ko talaga yung katawan ko para hindi ko masyado maramdaman yung init. So kung makikita nyo yun sa camera, nagwe-wave talaga mga kaibigan yung talagang init, ano, kasi kasagsagan na init nito. Kung hindi ko lang na-test kung ano, ilang temperature ano, so palagay ko rito tumataas yan ng mga 50 Celsius. Sabi nga nung tao ko, baka hindi ko kaya kanin yung init dahil talaga napaka-init. So ang technique ko dyan mga kaibigan, kung hindi nyo babasahin yung mga damit nyo, meron kayong bipo na babasahin na malamig na tubig. So malamig yung bipo dapat ang mampupunat nyo sa katawan nyo para hindi nyo maramdaman yung init. So yung damit ko basa na yan nung araw na yan nung pumapasok na kami dyan sa ceiling. Isa pang technique ko talaga, nararamdaman ko din naman yung init yung kalaunan, pero yung technique ko minsan iniisip ko parang ang lamig yan nasa utak ko. So, kaya naiibsan din yung sobrang init na nararamdaman mo. So medyo may kahirapan din dahil manipis yung yero, so dapat itama mo yung tamang pamakuan ng mga apaka mo. Pangalawa doon sa may dulo at may palagitna, medyo may mga butas-butas na, kung makikita na sa video, may kalakalawang na. So pag yun lumusot ka dyan talagang diretso ka sa baba. Ang masama noon, ang babagsak mo mga bakal. Kumakuha ng boss ha? Kasi pamakuha dito. Ayan. Hindi na lusot to. Ayan. Ang lalim sa kumakuha. Ayan. Kaya medyo worried sa akin yung tao ko dahil nga butas na yero. Pag lumusot ang paa mo talaga may paglalagyan ka sa sobrang kalawang din. Dahil masanay ako sa acetylene sheet rin na ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng map gas, although alam din natin gamitin. After natin ma-fix yung indoor unit natin, so magkakaroon tayo ng leak testing kung merong leak doon sa mga hinang natin. So pagkatapos natin ma-fix yung indoor unit, so sa labas na ako para ikabit naman yung electrical supply and control auxiliary. So nakikita nyo, iba na yung damit ko ngayon, nagpalit rin ako ng damit dahil Amin Dragon na rin. So talagang pinakamaigi talaga yung tubig, lagi ka may tubig, binabasa mo yung damit mo, dapat binabasa mo para kahit pa paano maibsan yung sobrang init. Ng leak test natin at saka mga wiring natin, so that's the point na magba-vacuum na tayo. So vacuum na tayo ngayon mga kapatid. And after that, mga 30 minutes and then we're going to charge spray yan. Pero mayroon naman karga na to at yung sa tamang kilogram na. So titingnan lang natin yung So after ng vacuuming, so pag starting natin, double check muna lang natin yung charging natin, amperes natin lahat, at saka kung grounding ng mga control natin kung nasa tama lang. So pagkatapos sa leak testing, vacuum ng system, checking na control system, to fly, lahat after that, running na ngayon yung unit. So tinetest na lang natin yung running condition niya at saka yung cooling temperature niya. Upon testing and observation, after 15 minutes, kinukuha na ko na siya ng data collection. Then after that, gagawa tayo ng service report. So dapat ang observation natin, minimum of 30 minutes, maximum of 1 hours. So, dapat ma-testing natin. So yung mga kasama ko rin, kumukuha rin ng data doon sa labas, kinukuha nila ang amperahe ng outdoor kung ilang amperes, and tinitignan na rin yung pressure. So after testing and observation for almost 1 hours, okay na yung unit, malamig na rin. So endorse na natin sa ating kliyente. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po and God bless you all.